Mayroong lason na hindi sumasakit agad at walang masamang lasa, pero sa loob ng ilang oras ay maaaring patayin ang liwanag ng iyong mga mata magpakailanman. At ang pinakamasama, maaari mo itong hawak ngayon sa bahay, sa garahe, o kahit na ibigay sa iyo sa isang handaan ng hindi mo alam. Hindi ito mito sa internet, ito ay isang tunay na emergency medical, tahimik at mapanira. Isipin mo sandali na gumising ka at ang mundo sa paligid mo ay malabo na. Parang tumitingin ka sa isang basong may ambon. Isipin mo na ang ambon na iyon ay lalong sumasakop. May mga kidlat ng liwanag na parang snowflakes. Hanggang sa lahat, talagang lahat, ay mawala sa ganap na kadiliman. Iyan ang mapanirang katotohanan na maaaring idulot ng lason na ito. Isang mabilis at brutal na kemikal na pagkabulag. Ako si Dr. Fernando Reyes at narito ako dahil karamihan sa mga tao ay hindi alam ang panganib na ito. Ngayon ay hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga pagkain na nakakasira sa iyong paningin sa paglipas ng panahon o mga ehersisyo upang mapabuti ito. Ngayon ay ibubunyag natin ang tinatawag nating pampublikong kaaway numero 1 ng iyong mga mata. Isang cellular killer na kumikilos sa nakakatakot na bilis. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang methanol, ang lason na maaaring sirain ang iyong paningin, kung saan ito nagtatago sa harap ng lahat, at ang pinakamahalaga, ang mga agarang hakbang at kaalaman na kailangan mo upang bumuo ng hindi masisira na kalasag para sa iyo at sa iyong pamilya. Manatili sa akin dahil ang matututunan mo sa susunod na ilang minuto ay maaaring literal na iligtas ang iyong paningin, ang nabunyag na kaaway. Ano ba talaga ang methanol? Upang maunawaan ang sukat ng panganib, una nating kilalanin ang kalaban. Ang pangalan nito ay methanol. Maaari mo itong kilalanin bilang kahoy na alak o methyl alcohol. Sa unang tingin ay isang walang kulay na likido na may banayad na amoy, katulad ng alak na maaari nating inumin, ang ethanol. At iyan mismo ang pagkakahawig na ginagawa itong napakamapanganib na impostor. Isipin mo ito, ang ethanol, ang alak sa alak, serbesa at mga inuming may alkohol. Ito ay parang isang kilalang pinsan na alam ng iyong katawan kung paano harapin, palaging may moderasyon. Siyempre, ang methanol naman ay ang kanyang masamang kambal. Isang doble na mukhang, amoy at pakiramdam ay katulad. Pero ang kalikasan nito ay ganap na mapanira. Ang iyong katawan, lalo na ang iyong atay, ay hindi ito nakikilala sa una. Binubuksan nito ang pinto. Pinapapasok ito na iniisip na ito ang dating pinsan. Nang hindi alam na inimbitahan nito ang isang saboteur na may iisang layunin, sirain ang iyong organismo mula sa loob. Simula sa iyong mga mata sa kemikal, ang istruktura nito ay mapanlinlang na simple. Ang CH3OH ang pinaka-basic sa lahat ng alak, pero ang pagiging simple na iyon ay nagtatago ng kakayahang magwasak ng malaki kapag na-metabolize ito ng ating katawan. Hindi tulad ng ethanol na nabubulok sa mga substance na maaaring hawakan, ang methanol ay nagiging isang kaskad ng purong lason. Ngayon ay itatanong mo, kung ito ay napakapanganib, bakit ito umiiral? Saan ito matatagpuan? At dito pa lalong nagiging nakakabalisa ang bagay. Ang methanol ay hindi isang bihirang substance sa laboratorio. Ito ay isang pang-industriya na kemikal na napakakaraniwan at mura. Ginagamit ito sa daan-daang produkto na malamang ay nasa paligid mo. Magagawa natin ang isang mabilis na paglilibot sa kanyang mga pinakakaraniwang taguan. Una, ang garahe o lugar ng paglilinis. Ang methanol ay isang pangunahing sangkap sa maraming likidong panglinis ng windshield, lalo na sa mga formula para sa malamig na klima, dahil pinipigilan nito ang pagyelo. Nakikita mo rin ito sa mga antikongelante para sa sasakyan, sa mga pantunaw ng pintura, barnis at sa mga panggatong para sa mga kalan sa camping. Madalas nating iniimbak ang mga produktong ito nang hindi masyadong binabasa ang label sa mga bote na madaling mapagkamalan. Pangalawa, ang kapaligirang pang-industriya. Ginagamit ito bilang pantunaw para sa mga tinta, resin at pandikit. Ang mga taong nagtatrabaho sa mga imprinta, paggawa ng plastik o workshop ng pintura ay nalalantad at ang matagal na pagkakalantad ng walang tamang proteksyon ay maaaring mapanganib. Bagaman ang karamihan sa malalang pagkalason ay hindi nangyayari sa ganitong paraan, ang pinakamapanganib na daan ng pagkalason at ang nagdudulot ng pinakamabilis na mass poisoning ay ang pag-inom at ang pangunahing pinagmulan ay nasa isang bote ng alak. Ibig kong sabihin ang adulterated alcohol. Ang karamihan sa malalang kaso ng pagkabulag at kamatayan dahil sa methanol ay dahil sa mapanlinlang na paggamit nito sa mga inuming may alcohol, kung saan pinapalitan nito ang ethanol upang mapababa ang gastos.
Sa buong kasaysayan, at lalo na sa mga nakaraang taon, nakita natin ang mga trahedyang outbreak ng pagkalason sa methanol sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Mula noong 2020, ang bansa ay nag-ulat ng mga kaso na nauugnay sa pag-inom ng adulterated alcohol na may ilang namatay at marami pang iba na may permanenteng pinsala tulad ng pagkabulag. Ang Department of Health ay naglabas ng mga alerto tungkol dito. Kinikilala ito bilang isang malubhang problema sa pampublikong kalusugan. Ang mamimili na iniisip na bumibili ng lambanog, tuba o anumang distilled drink ay talagang nakakainom ng pang-industriyang lason na idinagdag sa kanilang inumin. Ang matamis na lasa ng isang cocktail o ang sariling lasa ng alak ay maaaring itago ang pagkakaiba at kapag lumitaw ang mga sintomas, ang pinsala ay nasimulan na, kaya't buod natin. Ang kaaway ay ang methanol, ang masamang kambal ng ethyl alcohol, isang impostor na nagtatago sa mga produktong pang-industriya at pinakamapanganib sa mga peke na inuming may alcohol. Ngayong alam na natin kung sino ito at kung saan ito, dapat nating maunawaan kung paano ito sumasalakay. Paano nagagawa ng kemikal na ito na patayin ang liwanag ng iyong mga mata? Maghanda ka dahil makikita natin ang mapanlinlang na estratehiya ng methanol sa antas ng selula. Ang tahimik at mapanirang pag-atake sa iyong mga mata. Kapag pumasok ang methanol sa iyong katawan, nagsisimula ang isang karera laban sa oras. Ang lason ay hindi kumikilos agad. Una ay kailangan itong magbago sa loob mo. Isang uri ng activation na ginagawa itong mas nakamamatay. Ang prosesong ito ay tinatawag na metabolismo at nangyayari pangunahin sa atay. Dito nangyayari ang pagtataksil. Ang iyong atay ay may enzyme na tinatawag na alcohol dehydrogenase. Ang trabaho nito ay buwagin ang alak. Kapag umiinom ng ethanol, ginagawa ng enzyme na ito itong acetaldehyde na pagkatapos ay nabubulok sa isang bagay na maaaring alisin ng katawan. Pero kapag dumating ang methanol, ang parehong enzyme ay nalilito at pinoproseso ito. Ang resulta ay isang sakuna. Hakbang isa, ang pagbabago sa formaldehyde. Ginagawa ng enzyme ang methanol na formaldehyde. Oo, ang parehong chemical na ginagamit sa pag-eembalsamo at pagpapanatili ng mga tissue. Ito ay lubhang nakakalason, pero sa ating katawan, sa kabutihang palad ay hindi ito nag-iipon ng matagal dahil mabilis itong nagiging susunod na compound. Hakbang dalawa, ang huling sandata, ang formic acid. Isa pang enzyme ay mabilis na ginagawa ang formaldehyde na formic acid, at ito, mga kaibigan, ang sandata ng mass destruction, ang tunay na killer ng iyong mga selula ng paningin. Upang magkaroon ka ng ideya, ang formic acid ay ang parehong compound na ginagamit ng maraming uri ng langgam kapag kumagat o nagdedepensa, responsable sa matinding sensasyon ng pagkasunog. Ngayon isipin mo ang corrosive substance na iyon na direktang inilabas sa loob ng pinakadelikado at energetically active na mga selula ng iyong katawan, ang sa iyong retina at optic nerve. Ang formic acid ay naglulunsad ng dalawang sabay na pag-atake, cellular asphyxiation. Kailangan ng ating mga selula na huminga upang makagawa ng enerhiya sa kanilang power plants, ang mitochondria. Inaatake ng formic acid ang isang susi na bahagi ng makinarya na iyon, isang enzyme na tinatawag na cytochrome C oxidase. Pinuputol ang supply ng oxygen sa selula. Walang enerhiya, ang selula ay literal na ina-asphyxiate mula sa loob at namamatay. Severe metabolic acidosis. Ang pag-iipon ng formic acid ay nagiging sanhi na ang iyong dugo ay maging mapanganib na acidic. Ang generalized acidity na ito ay nakakasira sa buong katawan, lalo na sa mga bato at utak, at higit pa, pinatitibay ang toxicity ng mismong acid, na tumutulong dito na mas madaling tumagos sa mga tissue. Ngayon, ang susi na tanong, bakit ang mga mata? Bakit ang retina at optic nerve ang pangunahing target? Ang sagot ay nasa kanilang mismong kalikasan. Ang retina at optic nerve ay may isa sa pinakamataas na demand ng enerhiya sa buong katawan. Patuloy silang nagtatrabaho, kaya napaka-vulnerable nila sa anumang bagay na pumuputol sa kanilang supply ng enerhiya. Ang formic acid ay umaatake ng tumpak sa mga tissue na pinakagutom at ang iyong mga mata ay nasa unahan ng listahan. Isipin ang eksena. Dumating ang formic acid sa retina. Inaatake nito ang mga selula na sumasakop sa liwanag at ang optic nerve, ang cable na nag-uugnay sa iyong mata sa utak. Sinisira ng lason ang kamera, ang retina at sa parehong oras ay pinuputol ang cable, ang optic nerve. Ang resulta ay pagkabulag, ang timeline ng isang visual tragedy.
Ang pag-atake ng methanol ay mapanlinlang at ito ay nagbibigay ng ilang oras na bentahe upang magdulot ng pinsala. Ang timeline ay maaaring mag-iba, pero madalas ay sumusunod sa pattern na ito. Latent phase ay maaaring tumagal, mula 8 hanggang 24 oras. Sa panahong ito ay parang normal na lasing ka, marahil na may sakit ng ulo, pagduduwal o sakit sa tiyan. Marami ang natutulog na iniisip na ito ay simpleng hangover, pero habang natutulog sila ay nag-a-activate ang lason. Phase ng visual symptoms, karaniwan mula 12 hanggang 24 oras. Gumising ang tao at may mali talaga. Nagiging malabo ang paningin. Marami ang naglalarawan nito bilang pagtingin sa isang snowstorm. Ang normal na liwanag ay nakakaabala o sumasakit. Ang mga pupil ay maaaring lumawak at hindi tumugon. Ito ang sigaw ng tulong ng isang retina na namamatay. Advanced phase, 24 hanggang 72 oras. Kung walang paggamot, ang paningin ay lumalala sa nakakatakot na bilis hanggang sa ganap na pagkabulag. Kasabay nito, ang acidosis ay nagdudulot ng pinsala sa iba pang bahagi ng katawan, hirap sa paghinga, kidney failure, convulsions, coma, at sa huli ay kamatayan. Naiulat na ang mga dosis na kasing liit ng ilang mililitro ng purong methanol ay maaaring magdulot ng pagkabulag at humigit kumulang 30 ml, 2 kutsara, ay maaaring nakamamatay, bagaman ang toxicity ay lubhang nag-iiba sa bawat tao. Ito ang mapanirang kapangyarihan ng methanol, isang lason na niloloko ang iyong katawan upang gumawa ng sarili nitong sandata ng pagkawasak. Ngayong naunawaan na natin ang brutalidad ng pag-atake, oras na upang mag-armas ng kaalaman upang ipagtanggol ang ating sarili. Ang solusyon, ang iyong protective shield laban sa hindi nakikitang lason. Ang pag-unawa sa panganib ay ang unang hakbang. Ang pagkilos ang talagang nagpoprotekta sa iyo. Ang magandang balita ay bagaman ang methanol ay isang nakakatakot na kaaway, ang karamihan sa mga pagkalason ay maiiwasan. Ang iyong depensa ay nakabatay sa 3 haligi, matalinong paghihinala, mahigpit na inspeksyon at agarang aksyon. Haligi 1 ang matalinong paghihinala. Mag-ingat sa adulterated alcohol. Ang pangunahing daan ng mass intoxication ay ang peke na alak. Kaya ang iyong unang linya ng depensa ay maging isang skeptical consumer. Huwag magtiwala sa mga nakakatawang presyo. Kung ang isang bote ng alak ay nagkakahalaga ng isang fraction ng normal na presyo, ito ay isang giant red flag. Ang paggawa ng dekalidad na alak ay nagkakahalaga ng pera. Ang industrial methanol ay napakamura. Walang pagtitipid ang nagbibigay katwiran sa panganib sa iyong paningin. Bumili lamang sa mga autorisadong lugar, supermarket, tindahan ng alak at mapagkakatiwalaang tindahan. Iwasan ng buong-buo ang pagbili ng alak sa kalye, sa mga palengke, o sa hindi kilalang mga tindero. Huwag tumanggap ng inumin mula sa mga boteng nakabukas na. Sa mga handaan, siguraduhin na ang bote ay bubuksan sa harap mo. Huwag uminom mula sa mga pitzel o punch bowl kung hindi mo alam kung saan nanggaling ang alak. Haligi 2, ang mahigpit na inspeksyon. Paano makita ang peke na bote? Ang mga falsifier ay lalong nagiging mahusay, pero madalas ay nagkakamali. Bago bumili o uminom, maging isang detective at suriin ang bote. Seal at takip. Ang takip ay dapat perpektong selyado. Iikot ito upang siguraduhin na hindi ito napilitan. Ang security seals ay karaniwang may holograms o espesyal na print. Ihambing ang kalidad sa isang tunay na bote. Ang label. Hanapin ang mga error sa spelling, kakaibang kulay o malabong print. Ang label na parang murang photocopy o hindi maayos na nakadikit ay masamang senyales. Ang mga label ng lehitimong produkto ay karaniwang may relief. Ipasa ang daliri sa ibabaw. Ang likido. Hawakan ang bote laban sa liwanag. Ang likido ay dapat malinaw, walang particle o sediment na lumulutang. Iling ito. Hindi dapat magbuo ng persistent bubbles na parang sabon. Haligi 3, agarang aksyon. Ang emergency protocol. Ano ang gagawin kung pinaghihinalaan mo na ikaw o ibang tao ay nakainom ng methanol? Dito ay walang oras para magdalawang isip. Bawat minuto ay mahalaga. Ito ay isang emergency medical na may pinakamataas na prioridad. Kilalanin ang mga sintomas. Alalahanin ang timeline. Matinding sakit ng ulo, pagduduwal at higit sa lahat, anumang pagbabago sa paningin. Malabong paningin, pagkakita ng snowflakes, sensitivity sa liwanag. Kung lumitaw ito ng ilang oras pagkatapos uminom ng alak na may dudang pinagmulan,
asahan ang pinakamasama. Ano ang hindi dapat gawin? Huwag subukang matulog ito. Huwag uminom ng mga home remedy. Huwag maghintay upang makita kung bumuti ka. Ang paghihintay ay pagbibigay ng oras sa formic acid upang sirain ang iyong optic nerve. Pumunta sa ospital agad. Tumawag ng ambulansya o ipahatid sa emergency room. Ito ay isang karera laban sa oras. Kapag dumating sabihin ng malinaw, pinaghihinalaan ko ang intoxication sa methanol dahil sa adulterated alcohol. Ang pariralang ito ay mag-a-activate ng tamang protocols. Sa kabutihang palad, ang medikal na agham ay may antidote. Sa katunayan, dalawa ito, ang fomepizole at, kakaiba man, ang mismong ethanol. Naalala mo ba na ang problema ay nagsisimula kapag pinoproseso ng enzyme ng atay ang methanol? Gumagana ang antidote sa pamamagitan ng pagdidistract sa enzyme na iyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ethanol sa kontroladong paraan sa ospital, ginagawa ng mga doktor na abala ang enzyme sa mabuting ethanol na iniiwan ang methanol ng walang kakayahang maging lason. Sa gayon, ang orihinal na methanol ay maaaring alisin sa katawan ng ligtas. Ang paggamot ay isang karera upang harangan ang produksyon ng lason bago maging irreversible ang pinsala. Pero upang gumana ito ay dapat magsimula sa lalong madaling panahon. Sa mabilis na paggamot, posible ang pagbawi ng paningin. Pero depende ito sa bilis ng pagkilos at sa dami ng lason na nainom. Sa wakas, isang tala tungkol sa mga produktong nasa bahay. Itago ang mga panglinis ng windshield, solvents at antikonhelante sa kanilang orihinal na lalagyan, maayos na may label at malayo sa abot ng mga bata, na pinatitibay ang iyong mga depensa. Isang kumpletong pananaw ng proteksyon sa mata. Natinag nating ibunyag ang methanol bilang isang napakabilis at brutal na killer para sa iyong mga selula ng paningin, pero hindi ito ang tanging kaaway. Ang iyong paningin ay isang delikadong sistema at may iba pang aggressors na kumikilos ng mas mabagal. Ang pagkilala sa kanila ay bahagi ng isang kumpletong diskarte sa depensa. Isipin natin ang methanol bilang isang acute attack. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga chronic attackers, mga toxin sa botika. Ang ilang gamot, bagaman kinakailangan, ay maaaring magkaroon ng toxic effects sa mga mata kung ginagamit ng matagal. Ang mga gamot tulad ng hydroxychloroquine o digoxin ay maaaring magdulot ng mga problema sa paningin. Mahalagang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga side effects ng anumang chronic treatment at huwag kailanman mag-self-medicate. Mga environmental enemy, ang tingga o ang usok ng naphthalene, mothballs, ay iba pang substance na sa patuloy na exposure ay maaaring makasira sa paningin. Ang invisible aggressor, ang UV radiation. Ang ultraviolet light mula sa araw ay nagdudulot ng oxidative stress sa iyong mga mata na nag-aambag sa paglipas ng panahon sa pagbuo ng cataract at macular degeneration. Sa harap ng mga aggressors na ito, hindi tayo walang depensa. Maaari tayong bumuo ng internal armor para sa ating mga mata, na ginagawa itong mas malakas. At ang armor na ito ay binubuo sa kusina sa pamamagitan ng mga pagkain na pipiliin mo araw-araw. Ipinapakilala ko sa iyo ang mga superheroes ng nutrisyon sa mata. 1. Lutein at zeaxanthin. Sila ay parang iyong internal sunglasses. Ang mga antioxidant na ito ay nag-iipon sa iyong retina at pinoprotektahan ito sa pamamagitan ng pagsala sa nakakapinsalang blue light. Ang sapat na pagkonsumo ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng macular degeneration at cataract. Mga makapangyarihang pinagmulan: spinach, kale, broccoli, mais, itlog ng itlog. 2. Omega-3 fatty acids. Ang DHA, isang uri ng omega-3, ay isang structural component ng mga selula ng retina at may potent anti-inflammatory effect. Maaari itong mag-ambag sa kalusugan ng ocular surface at pinag-aaralan ang papel nito sa pag-iwas sa dry eye. Mga makapangyarihang pinagmulan: salmon, sardinas at iba pang matabang isda. Para sa mga vegetarian option, chia seeds, flax at walnuts. 3. Vitamina C at E ay ang cleaning team ng antioxidant para sa iyong mga mata. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang kombinasyon ng mga bitaminang ito kasama ang zinc ay maaaring pabagalin ang pag-usad ng macular degeneration sa mga taong may sakit na sa intermediate o advanced stage. Hindi ito prevention para sa lahat, pero ito ay isang susi na supportive treatment. Mga makapangyarihang pinagmulan: vitamina C sa citrus, red bell peppers at strawberries. Vitamina E sa walnuts, sunflower seeds at avocado. 4. Zinc.
Ang mineral na ito ay tumutulong sa pagdala ng bitamina A sa retina upang makagawa ng protective pigment. Ito ay mahalaga para sa magandang night vision, mga makapangyarihang pinagmulan, talaba, pulang karne, legumes at pumpkin seeds. Bilang iyong doktor ay binibigyan kita ng isang praktikal na ideya. Ang protective salad para sa paningin ni Dr. Reyes. Isang base ng spinach na may red bell pepper, isang dakot ng walnuts, isang hard-boiled egg na hiniwa at dressing ng olive oil at lemon. Ito ay isang bomba ng nutrients upang protektahan ang iyong mga mata araw-araw. Konklusyon, sama-sama nating nilakbay ang puso ng kadiliman upang maunawaan kung paano ng isang lason, tulad ng methanol ay maaaring agawin ang ating paningin. Pero ngayon ay hindi ka na isang walang depensang manonood, ngayon ay mayroon ka ng kaalaman. Alam mo na ang methanol ay ang masamang kambal ng alkohol, isang impostor na nagtatago sa mga produktong pang-industriya at peke na inumin. Naunawaan mo ang kanyang pag-atake, kung paano niloloko ang iyong katawan upang gumawa ng formic acid na ina-asphyxiate ang iyong mga selula ng paningin. Pero ang pinakamahalaga, ngayon ay mayroon ka ng protective shield. Alam mo kung paano suriin ang isang bote, maghinala sa mga hindi makatotohanang alok at mahalagang alam mo ang emergency protocol na maaaring magligtas ng buhay, kumilos ng walang pagkaantala at pumunta sa ospital. Ang paningin ay nag-uugnay sa atin sa mundo at sa mga taong minamahal natin. Ang pagprotekta rito ay hindi usapin ng swerte, kundi ng kaalaman at responsibilidad. Ngayon ay nakuha mo na ang kaalamang iyon. Naging tagapag-ingat ka na ng iyong paningin at ng iyong komunidad. Ang aking huling hiling sa iyo ay simple pero makapangyarihan. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, huwag mo itong itago. Ibahagi ito. Ipadala ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Ang isang simpleng pag-click ay maaaring maging ang gawa na makapipigil sa isang tao na uminom mula sa maling bote. Maaari mo literal na iligtas ang paningin ng isang tao. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mahahalagang impormasyon upang protektahan ang iyong kalusugan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notifications. Sama-sama nating patuloy na liwanagan ang mga anino ng maling impormasyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng agham. Salamat sa pagsama sa akin. Alagaan ang iyong mga mata. Alagaan ang iyong kalusugan. Kita-kita tayo sa susunod.